Damn it, that's 2,000 pesos! Ipapakain ko sa autistic nila ng yun! We have been paying our taxes for so long, and kami yung pipirmisuhin ninyo! Do you own the sidewalk? No, we don't own the sidewalk! Hi everyone! May mga kababayan tayo na sila na nga nagpapark sa kalsada ay sila pa ang may ganang magalit sa halip na makiusap. Sa video na ito ay panoorin natin ang paglilinis ni Sir Gabriel Go at ng MMDA sa mga kababayan nating ginawa ng tindahan at parkingan ang kalsada. Panoorin natin ang video na ito. So, ano po ngayon, no? 9:30, nandito po tayo sa Internal Road. This is actually papunta po tong Miriam Defensor Santiago Avenue and going Nia and Agham. So this has been a really a problem area, no? Dahil paulit-ulit na lang po. Apparently it's a good thing that the LGU is also doing their part na rin na tumutulong po. Makikita natin na kasama po natin ngayong araw ang MDAD, which is they are doing their clearing operation also. And syempre, andyan po ang kapulisan to give assistance to us. May isang tindahan ang ginawang tambakan ng ref ang bangketa kaya natikita ng environmental. Tawagin mo nga yan, yung naka-beige na yan. Siya yung kausap ko eh, dati. Halika. Halika ate. Di ba ikaw yun nandito? Sino yun? Hindi ikaw yon. Sino man yon? Sinabi ko. Hindi ako sir, hindi ako nakikipag-usap. Ay sige, hanapin ko na lang sa video kung sino yon. Hindi man naka-blurred yung mukha eh. Kuya, anong sabi ko nung uling beses? Pag naabutan ko yun, kukunin ko na yung rep. Tama ba? Oh, ano ba laman? Tatabi lang. Puro yan yan, pre. Oh, hanapan nyo na lang ng pagdilipatan. Sino ba ang may-ari niyan? Oh, sige, ayaw nyo kukumpiskahin. O, hindi ko kukumpiskahin. Pero ng ID, tikita namin kayo ng environmental na lang. O, wala kaming kukunin. Okay. Ikaw ba yari nito? Nakapula. Nakapula raw. Yung nakapula daw, yung nakapula. Nakapula. Ayaw daw ni boss. O, ayaw din. O, di kukunin na lang namin. Binigyan na namin ng option. Sir, ayaw magbigay ng SIM. Ito, sir. Ayaw. Ka ba nagpanik? Pero yan, hindi yan papasok sa LTO ha. Pag hindi po niya sinetel yan, sabi na po ang ilalabas sa inyo. Hindi po sa City Hall yan. Hindi po sa City Hall yan. Eh dapat kasi natututo kayo. Para hindi pa ulit-ulit. Wala namang problema hanap buhay eh. Ang hanap buhay, dapat doon sa pwesto nyo. Hindi sa bangketa ng gobyerno. Saan hindi mo pwedeng sabihin hindi ka binigyan ng konsiderasyon ha? Daming beses na. Itong mesa naman ay harang sa mga naglalakad sa bangketa. Mahaba yan, mahaba. Kasya ba yan? Sige. Maganda kung sisirain nyo. Maraming may iwan, ibitbitin nyo na lang muna. Saka na tayo magsira. Wala tayong dalang truck na para magbibitbit. Nagtayo naman dito ng payment center kaya binaklas ito agad-agad. Ayos ah. Cellphone repair, saka laptop repair ah. Ma'am, usog po kayo, baka matamaan kayo. Yero, baka may masugatan. Matalim. Napakagandang aral naman ang binigay ni Sir Gabriel Go dito dahil hindi na nga naman rason ang kahirapan para sakupin ng kalsada ng tindahan. May binabayaran ba kayo para gamitin yung bangketa? May mga pwesto na kayo sa loob, ba't pa kayo mag-i-extend sa labas?
Hindi naman kasi ito unang beses. Ilang taon na kayong pinagsasabihan, ayaw niyong makinig. May pwesto na kayo, binigyan kayo ng pwesto. Inaabuso niyo. Hindi kawawa yan. Kawawa rin yung mga naglalakad. Paano po yung mga naglalakad? Pag anak mo ang napilitang maglakad sa kalsada at nahagip ng sasakyan dahil may harang sa bangketa, okay lang sa'yo. Natural lang din naman sa mga squatter din sa Hindi. Kahit, hindi. Kasi yung mind... din talaga yung Hindi, kasi mindset nyo yun eh. Mina-mindset nyo na wala kayong kakayanan, kaya okay lang na lumabag kayo. Which is mali. May tamang pwesto kayo sa loob. Ayaw nyong gamitin. Gusto nyo mag-extend. Tapos sasabihin nyo, mahihirap. Eh, bakit? May pwesto na kayo pang negosyo ah. Ba't di pa kukunin ng kalsada at bangketa? Kasi walang satisfaction. Gusto nyo lahat kunin. Di ba? Ngayon, sasabihin mo sa akin, kawawa ang mahihirap. Hindi, ibabalik ko sa'yo. Kung makikita nyo, mapapansin nyo naman sa meron naman sin talagang May madadaanan pa? Ngayon, kasi nandito kami. Paghapon, wala yan. Hanggang dito yan, no? Gusto mo ng picture at video? wala naman problema sir kasi Oo. May nadadaanan dito? Sigurado ka? Sigurado ka? kasi di man kasi dadaan di makakabili yung customer sa kung walang dadaan. Andyan yung pwesto nyo? Nasaan nakatayo yung customer? Sa sidewalk. Paano maglalakad ang tao? Wala, kasi nakahinto yung customer eh. Ang purpose ng sidewalk, nilalakaran, hindi hihintuan ng tao para bumili. Kaya nga sinasabi, ipasok nyo para ang customer nyo nandun sa dulo. Di ba? Abuso na tayo pag ganun. Ginawa naman tambakan ng cooler ang sidewalk at wala din silang ID dahil may kumuha daw. Kaya pinagtataka ko, ipapasok nila, tapos mamaya ilalabas lang din nila. Kaya nga minsan gusto kong kunin na lang eh. Kasi ganun din eh, lalabas-pasok lang yun. Ay, baka yung gagawin. May ID ba kayo o wala? Wala raw po si. Wala kayo kahit anong identification card? SSS, PhilHealth? Binigay niyo yung original. O sige, kunin niyo na lang. Wala silang ID. Pwede magtagal eh. Sino hinihintay? Kahit sino pa po, may mali po tayo. Wala kaming, hindi kami pwedeng maghintay. Marami pa po kaming tatrabahuin. Pakitanggal na lang po, ma'am. Patigan nyo na atras ka sa atin po. Simple lang po, hiningi kayo ng ID. Tagal nyo naman. Kahit hindi na kayo pwede mag-ID. ID naman pala eh. Nasaan? Ayun. Ay, pakiramdaman tayo ito eh. Kanina pa tayo dito eh. Tanggalin niya. Sige, boss, kukunin ko ito ba? Kaya patagal ko yan naman. Oo. Pakiramdaman tayo ito eh. Kanina pa kami. Tanggalin niyo na rin to. Paano wala kayong ID? Diyan kayo nakatira. Original? Kinuha? Nino? Sino kumuha ng ID niyo na original? Pili na sa ID o kumpiska. Dahil sa siraang motor ng lalaki ay siya na mismo ang nagpahatak sa kanyang motor. O, pakuha mo na. Hindi na raw ito sir. Ano eh, hindi na raw niya kailangan. Eh, wala namang plaka eh. Pwede na sa atin. O, hindi na kailangang impound yan. Tulungan nyo na. Sa loob na nila kasi skog. Sa inyo na lang. Kusang loob. Kusang loob pinapakuha yung motor. Sa loob na pinakukuha. O, sige na, dali nyo na. So ito. Itong establishment naman ay private property daw ang bangketa. Pero sinabi ni Sir Gabriel Go na government property ang bangketa at hindi ito parkingan. Yung iba nandun sa kabilang pagbaba. Pakitignan nyo. O, yun nga. Lahat nga sabi ko eh. Ayun no double parking. Hindi na maintindihan. Kasama to lahat. Bangketa to eh, hindi naman to parkingan.
Ha? Private property to? Eh, lakaran to ng tao eh. Hindi po, lahat po to nilalakaran ng tao. Alam nyo dapat yan. Ang estudyante naman na ito ay nagpark ng motor sa sidewalk pero binigyan siya ng aral ni Sir Gabriel Go upang hindi na ito maulit. Kumakain lang po kasi ako sa Jollibee sir eh. Oh, alin po ba motor mo dyan? Oh? Alin ba mo? Andun po, di ko po alam eh. Oh, wala na. Ay po, ito lang po sir. Kumakain lang po ako. Nakalagay no parking. Gati po lang kaso wala po ano. Pero may lisensya ka? Opo sir. Paano ka nakakuha ng lisensya na hindi mo alam na bawal parkingan? Hindi po sir, kasi yung nandito po ako sir, naghanap lang po ako ng parkingan po kasi kumakain lang po din sa Jollibee sir. Kaya nga, kahit naman kumakain ka, bawal naman parkingan to. May parking naman to sa baba, meron din parking doon. Hindi ko po kasi ano sir. May nakalagay no parking ah. Buong EDSA. No parking to. Kaya lang po talaga sir. Eh kung nandyan, pwede mong kunin pero may ticket. Pero pag nasampa na, wala na. Lang po kasi, Ha? kahit yun na lang po. Anong gagawin ko? Kahit yung ticket na lang po. Oo nga, nasampa yung motor mo dyan. Eh wala na nga, pag naisampa, wala na. Pag nandyan pa, pwede mong kunin. Wala tayong magagawa. Dapat bago kayo kumain, tinignan nyo muna kung tama ang parking nyo. Saka basic yan ah. Bago kumuha ng lisensya, di ba? Nagsiseminar. Hindi po, mali ko na po talaga. Hindi ko po kasi alam sir, mas kumain. Nakain lang po sana ako. Hindi nga. Oo, naintindihan ko kumain ka. Pero ang pinagtataka ko, paano ka nakakuha ng lisensya na hindi mo alam na bawal parkingan ang ilalim ng footbridge at ang bangketa? Di ba? Basic yun. Bago ka makakuha ng non-pro, nagsiseminar, tapos may exam. Estudyante lang kasi ako sir. Kahit ticket na lang po. Mas maganda nga kung estudyante ka dahil mas fresh yung pag-iisip natin, di ba? So dapat alam mo. Wala na, pag naisampa, hindi na ibababayad. Pag nandyan, walang problema, ticket lang yun. Pero pag naisampa, wala na. Nagkaroon naman ng banggaan at buti na lang na nakita ni Sir Gabriel Go at pinag-ayos ang dalawa. Boss, relax lang. Sorry sir, Relax lang, ha? Hindi naman sinasadya. Eh sir, sir, picturean niyo muna sir. Tapos itabi na lang ako natin sir. Hindi, bayaran na lang niya ako sa hassle, sir. Tapos na. Ano ba tumama sa'yo? Saan ba Yan lang, tumama? sir. Pero kasi nakaka-hassle, pasensya na, ha. O boss, pero, naintindihan ko. May ticket pa. Kaya, Naintindihan ko, ha? Pero relax lang tayo. May lisensya ka naman. Kaso nga lang sir. bakit kasi ganun? Wala pa talaga akong minsan. Picturean nyo na lang muna, tapos itabi natin para hindi tayo makakost ng traffic, ha? Nahihiya tuloy ako kay sir. Hindi, wala na sir. Gusto ko na sir. O anong gusto mo? Kung saan hinihingi ko? Bigyan mo naman ako ng danyos kahit papano. Teka. Boss, saglit lang. Hindi, sir, ikaw, anong rekomendasyon mo? Well, ano ba nangyari? Bakit mo siya natumbok? Na-preno po bigla kasi. Nabigla ng preno. Nabigla ka sa pagpreno. Kasi nabigla siya ng preno kaya nasunod-sunod naman. Okay, sige. Sa susunod, dapat may distansya para pag bumiglang preno, hindi ka rin tatama. Okay? Ganito, anong bang ang gusto ni sir? Ano po ba ang ano nyo? Hiling nyo kay rider? Kaya ka daw lahat eh. Kasi ito pa lang pa rin. Hindi, kasi sa akin, sir. Paano kayo matututo? Yun lang. Kasi alam mo, lahat naman tayo. Basta yun na lang. Ha? Ito na talaga pa rin. Phone ko. Phone. Ano trabaho mo yan? Hindi, sige, ano bang gusto nyo mangyari arrangement? Hindi na, sir. Kasi, Okay na ako. kasi pag magpo-police report tayo, andyan ang kapulisan. Okay, sir. Baka pwedeng wala na yan. Tara. Sige. Sa susunod, huwag ka tututok para makapreno ka ng maigi, ha? Para hindi tayo na pare-parehong may ayaw naman, ha? Ano? Para hindi maperwisyo pare-pareho, ha? Oo. Okay ka na, boss? lang, ha? Oo. Pasensya ka na rin, ha? Relax lang tayo, ha? Relax lang. Sir, thank you po. Nice to meet, see you. Pasensya na kayo, ha? Tabi natin muna.
Idol ko sir eh. Tabi natin muna, tabi natin. Ay naku, ikaw na ang tumabi. Magandang aral naman ang sinabi ni Sir Gabriel Go dahil dapat pala na may kasulatan kung sakaling magkakabayaran ng danyos. Tenga. Sige sir. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi mo siya napansin. Bumigla siyang preno talaga. Ayoko lang naman ng makipag-ano na rin diskusyon. Kaya, Oo, hindi, hindi pero... ako pasensya. Oo nga, pero hindi kasi, syempre, kasusunod para alam nyo, may proseso yan. Pag makikipag-settlement kayo, dapat may kasulatan. Hindi dapat yung basta na lang, hihingian ka ng pera. Di ba? Move it ka ba? Nag-move it ka. Gusto niya kasi kunin na lang daw lahat ng barya ko. Pinakita ko naman. Barya talaga sa Hindi, akin. yun nga. Para sa susunod, alam mo, hindi ganun ang proseso. Ang proseso natin, pag merong settlement, amicable, magkakabayaran, dapat may kasulatan yan sa traffic bureau o kaya sa police. Diba? Na, nag-settle kayo, ito ang naging damages. Diba? Para hindi kayo kumbaga hindi ka mababalikan, ikaw naman, hindi mo siya mababalikan. Protection niyo pareho yon. Okay? Maganda. Thank you sir sa sabi sa... Oo, para sa susunod, hindi rin maulit, ha? Kaya, tumigit lang ang pintura niya dun. Oo, maliit lang naman, pero syempre, alam mo naman, ang tao, mamadali, traffic, init ng ulo. Hindi porkit tuma daw sa sakyan niya, ginaganon daw siya. Ay, hindi naman. Ano yan? Bayaran daw siya. Walang may gusto, di ba? Yung mga road accidents, road crashes, walang may gusto. Ito naman pong sasakyan ay puno na ang garahe ng kumpanya nila. Kaya ang kalsada ang naging garahe. Okay, wait lang po. May lisensya po kayo? Yung sister ko po kasi ngayon, nasa field pa. Nasa kanya yung Okay, first things first, nasa kanto. Pangalawa, PWD RAM. PW rin po. Opo, so pero hindi pa rin niya pwedeng harangan PWD RAM. Ngayon po, may lisensya kayo. Ako wala. Kasi yung ate ko kasi nga po nasa... Wala kayong license. So you cannot operate the motor vehicle without the license. Siya po May na lang. lisensya ka. Pera po ng lisensya, titikitan po namin. Siya ba titignan? Kesa mato. Teka lang, may lisensya daw eh. O yan, papatikit eh. Hindi po kasi, hindi po kasi, sandali lang sir, okay lang. Hindi po kasi siya makapunta doon, hindi siya pinapayagan nun. Wala po tayong magagawa. Nonetheless, kung ayaw niyang pumayag, doon dapat. Hindi po kanto. Bali po, follow-up operation na lang po ito. Yes, oo. In-advisean ko na po yung may-ari po mismo niyan. Oo. Kung Hindi pa rin sinunod. hindi pa rin po. Kasi nga po ayaw po nun. Kasi iniiwasan nila, sir, yung galit ng tao. Hindi, dapat doon. Ayun. So, isahan po siya dyan magpapark, sir. Paalisin niyo yung L3. Hindi ko po alam kung kanino yung L3. Saan po ba ito nakatira? Dito po kami nag-work. Kaya dito kasi sa boss ko na rin po. Wala kayong parking? Wala kayong garage? Meron na po doon kasi marami. Oh, bakit di nyo i-park doon yung sasakyan? Meron na po din kasi doon. Meron na, kaya ito rin po kasi, meron na po nakapark din doon. Tapos meron din po, ayan nga po. Kaya Okay, dito- I hope you understand po. Ganito po yan Kasi po ngayon, 6 o'clock siya umalis maaga. Nagpunta po siya ng field. Hindi, ganito po. Iniwalan na Okay, sa ako akin. naman po. Nonetheless, whatever the reasons are, you are illegally parked, you are obstructing the curb, you are obstructing the PWD ramp. Ngayon, Sorry ngayon po, umaaga siya umalis, meron naman po kayo designated parking, sana doon niyo po pinarada yung sasakyan. Pangatlo, napagsabihan na po ito. Kasi this is the 4th time that we operated here. Okay. Galing Hindi ko 8888 po. Kasi akala ko kasi doon sa nag-park. Iniwan niya lang sa akin yung susi. Sabi niya, ibigay ko sa iyo. Opo, para mabilis, patitikitan na natin para umalis since umabot pa naman kayo na hindi pa natuto. Titikitan na lang po yung driver. Hindi ko, wait lang sandali lang Hindi ko kasi alam na nandito siya nakapark. So ngayon ko alam ko nakapark siya dito, pinapasok ko yung... Ay hindi mo naman po, hindi mo naman responsibilidad. Hindi mo po responsibilidad po ng driver. It's not your responsibility to know kung saan nakapark ang kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Ate ko po, actually, yung ate ko kasi, maaga siya umalis, sarado po pa ng 6 o'clock. Opo. So ganito na nga lang po, as another consideration, titikitan na lang namin, papaalisin. Pero kung yung sa'yo matitikitan, Opo. naman siya. Hindi, kung ayaw niya, totoo na lang po namin. Iabati na lang natin, tapos tingin na lang, may sa motor. Okay, sige. Opo. Asan si Golod? Ay, Bon, nagdiskusyon na ho sila nito. Ngayon, ang nangyari, ayaw niya talaga. Kaya lang sabi ko, bawal niya talaga. tama naman talaga siya eh, bawal eh. Tama siya talaga. Hindi, bawal Kasi ho po, talaga yung gate niya. bawal yung gate niya, pero tama rin po siya, bawal niyo yung parada sa tapat niya. Kasi under Republic Act 4136, hindi niyo po pwedeng harangan ang gate at tapat ng gate ng ibang tao po. Nasa Republic Act, tama po siya. Ang problema lang, yung gate niya lumagpas, which is, that's also a violation.
Pero tama naman rason niya na ayaw niyang paparkingan kasi nga po, bawal talaga harangan ang gate ng may gate. At ito na po ang inyong pinakaabangan dahil nag-aamok ang ginang dahil nato ang kanyang illegal parking na sasakyan sa kalsada. Kami na nagbabayad ng rent, kami yung pinag-commission nyo! Yung contractor at contractista at mga government officials ang hamunin nyo! Huwag kami! We're paying our taxes! Ha? We have been paying our taxes for so long and kami yung pipirmisuhin ninyo! Dammit, that's 2,000 pesos! Ipapakain ko sa autistic kung ano yun! Do you own the sidewalk? No, we don't own the Okay, sidewalk! that's it. I mean, all this corruption's happening right now. You take advantage of laymen, kami na nagbabayad ng buwis. Alam niyo ba kung sino? Better if you bring up GMAs. Yeah? Do you know who I am supporting? I am supporting an autistic child who cannot even feed himself. And then now 2,000 pesos, you take it out from me? The question. No, there's no question. Okay. Dito ay nato naman ang truck dahil walang ordinansa na pinapayagan ng parking sa kalsada. Wala kasi kayong parking ordinance, so bawat pumarada both side. Ngayon, actually this is the 4th time na nag-operate kami. Kabilang bound This sa area po? Hereford mismo. Okay. Kahapon ng hapon nandyan din kami. Kasi wala po. Ang Hereford po public. This is public. Opo. So even if the president of the HOA allows the parking, it's really not allowed. Well, hindi, the president does not have the power to allow street parking on a government road. Ang pwede lang po niyan is LGU na merong approval from the City Hall. May ordinance dapat yan. Napakahirap ng trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go. Yung ba namang yung ating kababayan na tong nagpapark sa kalsada ay yung iba ay sila pa ang may ganang magalit. Ang kalsada po ay ginawa upang maging daanan ng sasakyan at hindi ang inyong garahe. Dapat po ay bago kayo bumili ng sasakyan ay inisip nyo muna kung saan nyo ba ito ipapark. Kasama po dapat sa inyong plano na kapag bibili kayo ng sasakyan ay magpapagawa kayo ng garahe. Halos lahat kasi ng bahay ay may garahe naman talaga na nakadisenyo. Pero sa halip ay ginagawang kwarto ang garahe. Kaya kapag dumating ang araw na bibili sila ng kotse ay sa kalye ang kanilang garahe. Hindi naman po masamang magkaroon ng sasakyan. Pero dapat po ay obligasyon natin na magkaroon ito ng parkingan. Sana po ay maintindihan ito ng ating mga kababayan dahil sa Pilipinas ay pare-parehas naman tayong mamamayan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.